Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinuro mo sa iyong sambayanang sundin ang mga utos mong bigay sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Kaming tumutulad kay Santa Teresa ay makapagkawang-gawang totoo. Na mapagkawang-gawang totoo ay pagkalooban mong mapabilang sa mga pinagpala sa kaharian mo. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin, upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan, tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mitiin, isang bagay itong sa poon hiniling, ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay matamo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoon Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Alleluia, Alleluia.
Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum sa Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga. At nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos." Subalit, pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila." At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Madali tayong mahulog sa tukso kasi sa unang sandali pa lang ng tukso, pinapakita kaagad natin sa demonyo na natatakot tayo, na mahina tayo, na wala tayong kumpiyansa. Pagka pinapakita natin sa demonyo na takot tayo sa kanya, lalo tayong tatakutin. Pag pinapakita natin na mahina tayo sa harap ng demonyo, ng tukso, ay lalo tayong tutuksohin hanggang tayo ay mahulog sa tukso ng pagkakasala. Kaya nga, ang isang paraan para matalo natin yung demonyo, ipakita natin na may kumpiyansa tayo, na labanan siya. At yung kumpiyansa natin, nanggagaling sa Panginoon, nakakampi natin. Sa Panginoon na binago na tayo. Sa Panginoon na nananahan sa atin. Kaya nga katulad ni Jesus sa ating ebanghelyo, sa unang sandali pa lang ng tukso, sabihan na natin kaagad ang demonyo, utusan kaagad natin siya, lumayas ka, umalis ka, ng buong lakas ng loob, tapang at kumpiyansa. Pag nakikita ng demonyo na confident tayo, na talagang buo ang ating pananampalataya, mismong demonyo lalayo sa atin. Siya yung matatakot sa atin. Minsan kasi masyado nating binibigyang diin, mahina lang tayo. Kami mga tao lamang na madaling matukso. Laging yan ang ating pinagdidiinan. Oo, may kahinaan na tayo, pero tandaan natin,
pinalakas na tayo ng Panginoon. Dasal tayo ng dasal, tumatanggap tayo ng mga sakramento, lalo na yung sakramento ng pagpapatawad, yung banal na komunyon, yung salita ng Diyos na pinagninilayan natin. Yan ang nagbigay kalakasan na sa atin. Kaya nga wag na tayong mas binibigyang diin na mahina tayo. Ang bigyan nating diin, pinalakas na tayo ng Panginoon. At dahil sa Panginoon, kaya natin talunin ang tukso ng demonyo. Yung demonyo, lagi nating nararanasan sa pamagitan ng tukso na magkasala. Maging matalino rin tayo, kasi matalino ang demonyo. Yung demonyo, hindi niya ipaparamdam na tukso na pala yung nararanasan mo. Siyempre, hindi niya gagawing obvious na tukso ito sa pagkakasala. Minsan, pinapakita niya sa atin yung tukso bilang mabuting bagay, mukhang banal, mukhang tama, mukhang makatwiran. Kaya nga, hasain din natin yung talino natin, makilala kung ano ang tukso at kung ano ang hindi. Makita natin yung galaw ng demonyo dahil ang demonyo ay tuso. Kaya naman, lagi tayong magbabad sa panalangin. Lagi nating pagnilayan ang salita ng Diyos para tumalas yung karunungan natin. At lagi nating panatilihin yung ating relasyon sa ating Panginoon. Para matalo natin ang tukso at ang demonyo, hindi lang sapat na umiiwas. Kailangan din magsanay tayo ng kabanalan. Kasi yung kasalanan ay habit, bad habit. Kaya tayo madaling magkasala, sinasanay natin yung sarili natin na mahulog sa tukso ng kasalanan. Halimbawa, sinasanay natin yung sarili natin maging tamad. Gusto ng demonyo yung tinatamad tayo. Kaya nga pag nakakaramdam ka ng katamaran, humanda ka. Darating ang demonyo. Gusto niya idle tayo. Gusto niya yung wala tayong pinagkakaabalahan. Gusto niya yung nag-aaksaya tayo ng oras. At bigla siyang darating, mag-aalok siya sa atin ng isang gawain na kaakit-akit, pero hindi natin alam, tukso sa pagkakasala. Kaya nga wag natin sanayin yung sarili nating maging tamad. Magsanay tayo na maging abala sa mga mabubuting bagay, mga banal na gawain araw-araw. Ganyan natin matatalo ang demonyo. Yung mga magagandang katangian ng kabanalan para makamit natin bilang sandata, sanayin din natin. Magsanay tayo, manalangin araw-araw. Hindi lang yung paminsan-minsan kung kailan nasa mood ka. Magsanay kang magsabi ng totoo araw-araw. Ay, yung pagsasabi ng totoo, sinasanay din yan. Marami sa atin nasanay sa pagsisinungaling, nasanay sa hindi pagsasabi ng totoo, nasanay sa pagiging hindi tapat sa pakikitungo sa kapwa. Kaya sanayin nating maging honest. Sanayin natin na maging truthful and trustworthy para yung demonyo hindi makapasok sa atin. Maging ang kapakumbabaan sinasanay. Kasi sanay tayong maging mayabang. Sanay tayong maging mapagmataas. Tingin natin mas magaling tayo sa iba. Sanayin mo yung sarili mo maging mapagpakumbaba. Sanayin mo yung sarili mo na isipin mas magaling yung iba. I-appreciate natin yung kabutihan ng iba. Ganun natin sinasanay yung ating kapakumbabaan.
No, kaya yung kabanalan, sanayin natin, at pag sanay tayong magpakabanal, ay madali nating matatalo, malalagpasan, lalo na ang tukso ng demonyo. At muli, magkaroon tayo ng confidence na sabihing lumayas ka. Huwag lang yung asawa mo pinapalayas mo, no? O yung mga kaaway natin. Palayasin natin yung demonyo sa buhay natin. Pag naramdaman nating nandyan siya, agad-agad. Huwag tayong makipaglaro sa demonyo. Yung iba sa atin, pag naramdamang tukso, makikipaglaro pa. Sasabihin, hindi ko naman itutuloy. Mag-ano lang naman ako. Gusto ko lang ma-entertain. Pag nakipaglaro tayo sa demonyo, malamang-lamang mahuhulog ka sa kanyang tukso. Kaya nga, sa unang sandali, katulad ni Jesus, sabihin natin sa demonyo, lumayas ka. Sa pamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo sa atin ng mga wikang may walang hanggang kapangyarihan at may gawang mapaghimalang nakapagpapagaling. Sa pamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig ating itutugon, iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at tuligsain ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mundo naway itaguyod ang kabutihan sa kani-kanilang gobyerno at maging masidhi sila sa pagpuksa ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating pananalangin upang hindi manaig ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mapalaya sa kanilang mga paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa pagsikat ng liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan, alalahanin natin ang mga kapatid nating nakikiusap na ipagdasal natin sila, lalo na ang mga may sakit at mga may mabigat na pinagdaraanan sa buhay. Itaas din natin sa Panginoon ang mga intensyon ng mga nagpapamisa nating mga kapatid, lalo na ang mga humihiling ng kagalingan at ang nananalangin para sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, pagkalooban mo kami ng kumpiyansa na labanan ang tukso at ang demonyo. Tulad mo, utusan namin ang demonyo na umalis sa aming buhay. Tulungan mo rin kami na magsanay sa buhay kabanalan bilang sandata namin laban sa masama. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay namin sana
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong bayan at ipagkaloob mong kaming gumugunita sa ginanap ng iyong anak sa kalakhan ng kanyang pag-ibig ay mapatatag ng halimbawa ng mga banal. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ika'y aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni Santa Teresa, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. 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 Hilingin natin sa Ama na iadya tayo sa lahat ng masama, sa sama-sama nating pananalangin ng panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit, paghilom. Ang baling ng aking diwa ay sa'yo, wag nawang pababayaang masipayo. Ikaw ang buntong hininga ng buhay, dulot mo'y kapayapaan, pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng pusong tinig mo'y isang awit, paghilom. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay dumadalangin makasunod kay Santa Teresa na nag-ukol ng pagsamba sa iyo sa paglilingkod sa kapwa-tao sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo upang ang Diyos at ang kapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.